Hello guys, ito nga ako. Feeling ko down na down talaga ako ngayong araw. No, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at sobrang down na down ako. Siguro dahil ganyan kaming may mga pikos, no, parang stress. So ayan, tumayo na nga ako at inarrange ko na yung higaan. Gawa ng sabi ko, may obligasyon talaga akong gawin. Pwede kang matulog na lang ulit, matutulog tayo ulit. Pero no, we cannot do that. We are a mother, so yan, feeling ko talaga gusto ko matulog ulit. Nagdabing hikab-hikab ko, guys. Ganyan talaga kasi ako pag nainitan ako yung sobrang init na bigla. Hindi ko alam kung may pikos ako, ay, dahil may pikos ako or mainit o dahil hindi ko lang alam. Ayan mo, nakita ko yung saging dyan nakabitin. Yan na lang pinagdiskitaan ko. Sabi ko, hinong na kaya ito, di na kaya ito tabulin tayo man dito man. Ay, Diyos ko, sa laki ng tiyan mo dyan. Parang buntis ang 9 months. So, ayun, nag-iisip ako dyan, bakit anong problema ko, ba't ganito ang nararamdaman ko, bakit parang feeling ko down na down ako. So, ayun, kumuhulit ako ng saging dahil nga matakaw ako, bakit ba? Nag-iisip nga ako kung anong ulamin. So, iniisip ko, ano ba talaga gawin ko doon sa manok na pinakuluan ko, pero hanggang naisip ko, sige nga, akyat ako sa taas. Titingin ako doon kung anong pwedeng magulay. Kasi guys, ang sukal-sukal na ng garden ko guys. Pinabayaan ko talaga sila. Kasi nga, hindi ko ako pwede sa mainit, no? May migraine po kasi ako. Migraine. So, ayan, hanggang sa naisip ko, nakita kong malunggay, pwede na to. Bunot-bunutin natin itong mga malunggay dito guys, no? Kaya pwede naman itong bunot-bunutin kay atin man to. Bakit? Sino ba sila? Hindi ako naitanim dito guys, no, pero dito siya sa bakuran ko. So ayan, hanggang nakita ko yung saging. Wow, pwede nang pang maruya, pero napagod nga ako guys, no. Wala nga ako sa mood. Wag niyo nga akong pakialaman sa buhay ko. So ayan, naisip ko, sige nga, mag-harvest na lang ako nitong kangkong kasi ito lang yung favorite na kangkong ni Franco guys, no. Favorite na kangkong, hindi favorite niya talagang kainin ng gulay ang kangkong. Itong kangkong na to kasi upland to, dapat ito binubunot, pero dahil nga opportunistang farmer ako, ayan, hindi ko siya binubunot para bigyan niya ako ng ng dahon forever. Bakit ba? Kinuha ko na rin yung nag-iisa kong sitaw dyan guys, no. Ang damot naman ng sitaw na to. Iniwan ko na yung cucumber kasi sobrang bubot pa, kawawa pa siya kuhanin. Kumuha na rin ako ng tanglad at kumuha na rin ako ng 2 papaya kasi nga, bala ko. Itunula ko na lang yung chicken. Total malambot na yun, guys. So, ayan, moody-moody pa rin ako dyan. Nag-iisip ako habang nagbabalat, nakasimangot. Ay, hindi ko alam, guys. Ganyan kaming may mga pikos, guys. Intindihin nyo kami. Minsan, wala kami sa mood. Pag inaatake kami ng mga hormones namin, ganyan siguro kami, kaya siguro ganyan ang nararamdaman ko. Parang tumanda ako ng mga 100 years old. So, ayan, hinihimay-himay ko na nga yung kangkong, no, at saka yung papaya. Akin ang hiniwa-hiwa, at saka uhugasan natin yan siya maya-maya, no. Hinugpit ko na rin yung malunggay. Hinugpit ko ng madalian, so, sorry na lang, talagang may mabuto mamaya ng malunggay. Pero kay Mama Sophia guys, Mama Sophia hindi pwede sa kanya yan. Isa-isahin niya yung malunggay na yan. Dahil nga metikulosa si Mama sa gulay. Wow. So ayan, yung kangkong hinugasan ko na nga ng mga 3 ulit. Para sure ako na wala ng mga residue, no. Nagbalat na rin ako ng sibuyas. At akin na rin yung hinugasan. Kasi nga cowboy ako. Sinawsaw ko na lahat sa isang hugasan. Bakit ba? Hihiwain ko na rin yung sibuyas dyan. Tapos, isusunod ko yung loya. O, diba? Memoryado. Kahit nakapikit pa. Basta original video mo, memoryado mo yung mga ginagawa mo. O, diba? May ebidensya. May ebidensya, diba? So, ayan na guys. Sa akin na rin pong binilog-bilog yung nag-iisang sitaw sa garden. At saka, pipiin natin itong tanglad para lumabas yung mga aromatic niya, mga superpowers niya. Ay, Diyos ko, Lord, hugasan mo syempre, no? Malay mo, may umihi dyang aso. Ang dami pa naman naming aso dito. Kahit aso ng kapitbahay, nakiki-join na rin dito sa paligid namin. Ayun, hinalo ko nga dyan sa manok na pinakuluan ko, no, na hindi ko alam kung anong lulutuin. Pero ngayon alam ko na tinula pala siya.
Pakukuluan ko lang siya guys hanggang sa maluto. Hayaan ko lang sila dyan. Diba? Kasi pabamayang cook ako. So hanggang ninihintay ko yun ay pinagdiskitaan ko tong binigay ni Tatay Picto na tubo na sobrang haba-haba. Siguro mga 3 di pa almost ito. Wow. Diba? Nung araw, kayang-kaya mo ngat-ngatin yan kasi nga yung ngipin mo bata pa. Pero ngayon, di ka na pwede yung pero hero, baka maiwan na yung mga pustiso mo. Wala ba akong pustiso guys, pero wala man akong bagang. Inubos talaga ni Ma'am Hiam, oy, ni Madam Hiam. Mga sa ibang bansa ako talagang inayos niya lahat ng ngipin ko kasi nga, ang masakit ang ngipin ko, di ako nang tatrabaho. Di ba, ba't parang lumalayo na naman tayo, Jen? Balik na tayo sa niluluto ko guys. Testing ko na nga yung papaya. Kung luto na, tingnan ko kung pwede na bang manguya. So, okay, luto na pala siya. So, atin ang ilalagay ang ating mga seasoning. Pero bago yan, tanggalin muna natin ang tanglad. Nakalabas na yung mga kaluluwa niyang tanglad na yan guys. Okay na yan itapon pagtapos niyang magpakulo. Ilalagay ko na nga dito yung kangkong na favorite ng aming batuta. Wow. Yan lang ang gulay na pinakagusto niya guys, no. So, ang sikreto pala, makapakain mo ng gulay at kung anong healthy food yung anak mo, bata pa lang dapat hindi mo siya patikimin ng mga candy, chocolate at kung ano-ano pa. Dapat kung anong ipatikim mo sa mga anak mo, yung mga gulay. Gulay na mga healthy na kayang kainin. O diba? Tapos ng kangkong, nilagay ko na nga po yung malunggay. Saan maabot ang kwentuhan ba? Pero yung malunggay na yan guys, kahit di mo napakuluin yan, okay na yan. Ano lang yung kaluluwa niyan, very lights. Mga seconds lang, luto na. Ay nako, so habang naghihintay ako sa kanilang dumating, no, dahil sinundo nga ni daddy niya si Pangko. Tinapos ko tong binabalatan kong tubo. Total, nagkakalat na ako dito. Lubos-lubusin ko na yung kalat ko para isang ligpitan na lang, di ba? So, habang tinatanggal ko na yung matitigas na party at syempre, hinugasan ko na rin. Pero habang naguhugas, syempre, nguya, subo. O, di ba? Masarap siya, guys. Hindi mo pagsasawaan yung mga ganitong pagkain na nakasanayan mo nung bata ka. Aminin, nakakamiss magpunguya-nguya ng tubo. Yung habang naglalakad, nagnanakaw ka ng tubo, tapos pang-usin mo. Tapos ikakalat mo lang sa daan yung mga mo pinagpang-usan. O, diba? So, pagkatapos ko nga dyan ay ilalagay ko yung iba sa ref. Lalagay ko sa Tupperware na maliit para one bite lang. Maramdaman mo na yung lamig, pero refreshing. Wow. English ba yun? So, ayan na yung Tupperware na ilalagay ko sa ref. Yung iba ilalagay ko lang sa baba ng ref. Yung iba ilalagay ko sa freezer. Ayan, nahugasan na yan guys. Ilalagay ko na lang yung sa ref. At pagkatapos, dumating na nga pala itong hinihintay ko. O, diba, dyan ako nag-cheer up guys. Diba? Yung mga anak talaga, yung mga bata, sila yung mag-cheer sa'yo. Sila yung parang magbabago ng mood mo. So, ayan. Kumain na kami, guys. At yan ay exciting part. Yung makita mo siyang kumakain ng gulay. Oh, winner. Sabi ko masarap. Sabi niya, oo, diba? Subo-subo lang, Jean. O, diba? Kaulitan. Ayaw-ayaw pa kasing kumain. Pagtapos niyang kumain ako dyan, guys. Nauna kasi ako natapos kumain. Dito na, ginat-ngat ko na tong guyabano, no? Binili namin to guys, kila nanay. Worth to 150. Ikaw na nga lang manungkit, pero isang planggana ang ipapauwi sa'yo. So, sulit na sulit, no? Salamat, Nay. Super blessed ako sa mga kapitbahay, guys. Sobrang ang babait ng kapitbahay namin dito. Mapagbigay. Nagbibigayan kami. Kung ano yung wala sa isa, pag meron kang marami, hinahatidan yung isa, o diba? Kasi kapitbahay namin lang naman, o 5. 5 lang yung kaya mong abutin maya-maya. Yung mga nagbibigay sa'yo ng ulam, prutas, kung ano nung blessing na meron sila, napakalaki mo guys. Kung yung kapitbahay mo, hindi inggit ang pinapairal sa mga puso nila. Bali, masaya sila kung anong narating mo. Guys, sa pagbablog, yung iba nagre-reklamo na yung kapitbahay mo, hindi ka sinusuportahan sa pagbablog mo, hindi ka sinusuportahan sa pag-Facebook mo, content creator mo. Pero iba sa amin, guys. Lahat ng mga likers ko, mga viewers ko, mostly kapitbahay ko at kaibigan. Parang hinihintay ko nga magka-basher eh.
Pero ayoko makipag-away guys. Mahirap sumikat dahil sa galit. Masama yun. Sarap na sarap kami dyan sa Guyabano guys. O diba? Sobrang makatas siya at medyo matamis na maasim. Honest review. O diba? Hindi siya papayag kasi hindi siya kasali sa video. Kaya kapag hinarap po sa akin yung camera, dapat kasama siya talaga. Nakalabatin niya ako, mama. Wala na ako sa video. O diba? Saling pusa talaga itong bulinggit ko guys. Sobrang ano siya, sobrang nakakatuwa kahit masakit sa ulo. Diba? Ang pinakapanalong ano guys, yung award mo sa buong maghapon, yung kinain ng anak mo ang iniluto mong gulay. Very, very satisfying. O, diba? Bibidyo nga ni, mama. Ba't mo ba kinukuha yung camera? Ako nga ni. O, diba? Hindi siya papaya guys, hindi siya kasama sa kuha. O, diba? Gusto niya, kasama talaga siya sa vlogging. Pero minsan naman, napaka-camera shy ng batang ito. Pero minsan naman, siya talaga yung nangungulit. Ma, video mo ko. O, diba? Satisfying, diba guys? O, sino hindi bibelog dyan? Diba? May bell-bell na nga to guys. Malakas kasi siyang kumain. Mahilig din siya sa rice. O, diba? Ayos daw talaga. Kahit wala ako, talagang nagbibideo siya niya ng kusa-kusa. Batang malikot. Diba? Sarap na sarap siya. Alam mo guys, ang hilig niya sa manok. Ngayon, hindi mo na siya kailangan himayan. Pag maganda yung pagkaluto mo ng manok, siya na yung kakain. Sobrang saya, diba? So hanggang dito na lang guys, no, parang napapahaba na naman tong kwentuhan natin, no, kung saan sana umabot. Hi guys, thank you for watching. Bye.